Ako si Alexander Keller, 48 taong gulang. Naging Deputy Director of Research ako sa Mercer, ang kumpanyang nagraranggo sa kalidad ng buhay ng mga lungsod sa buong mundo. Sa loob ng mahigit 20 taon, tuwing umaga sa Geneva, gumigising ako sa malamig na 15 degrees Celsius. Ang malaking bintana ay nakabukas sa mapuputing Swiss Alps. Ang kape na tinimpla sa 8,000 Swiss franc na makina ay naglalabas ng matinding aroma. Naglalakad ako papunta sa trabaho gamit ang tren na tumpak sa oras. Hindi kailanman lumampas ng 10 segundo. Lahat ay perpekto hanggang sa nagsimula akong maramdaman na wala itong kabuluhan. 2 taon na ang nakalipas, nagbitiw ako. Sinabi ng mga kaibigan ko na baliw ako. Alex, iniiwan mo ang buhay na pinapangarap ng lahat. Ngumiti lang ako at sumagot. Kailangan ko lang mahanap ang sagot kung ang perfection ba, si Alex, ay sapat na talaga. Isang umaga, habang nagkakape ako sa isang cafe sa tabi ng lawa, binuksan ko ang Forbes online. Isang malaking headline ang tumama sa aking mga mata. Inihayag ng Forbes ang bansa na pinakamainam tirahan sa 2025, hindi Switzerland kundi Pilipinas. Napalakas ang tawa ko, kaya't napalingon sa akin ang katabing mesa. Pilipinas? Ang bansang kailangan mong umupo ng 3 oras sa traffic para lang makarating sa 10 kilometro? Ang bansang napakainit na parang umaagos na talon ang pawis mo? Ang bansang kailangan mong pumila ng napakatagal sa mga pampublikong ospital? Ang bansang napakagulo ng politika na araw-araw ay may balita? Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ano bang kabaliwan ang nangyayari? Nag-click ako para basahin ang detalye. Sinabi ng Forbes na nakakuha ang Pilipinas ng pinakamataas na puntos sa aspeto ng human relations, init ng komunidad, at resilience sa pamumuhay. Isinulat pa nila na dito, nagngingitian ang mga tao kahit sa pinakamatinding traffic. Baka walang modernong kagamitan ng mga doktor sa ospital, pero mayroon silang mas maraming oras at puso para sa mga pasyente kaysa saan man sa mundo. Isinara ko ang telepono ko, mabilis ang tibok ng puso sa galit. Ito ay malinaw na insulto sa aking bayan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang imahe ng Alps na dati payapa ay tila malamig na at nakakakilabot. Bumangon ako at umupo sa harap ng computer. Itainip ko ang pamagat ng aklat na matagal ko nang gustong isulat. Thailand, the Philippines can never be the most livable country. Pupunta ako roon sa loob ng 3 buwan, kokolektahin ang lahat ng datos na magpapatunay na mali ang Forbes. Traffic, init, kahirapan, magulong politika. Isusulat ko para makita ng mundo na ang tunay na kalidad ng buhay ay dapat tulad ng Switzerland, hindi isang bansa kung saan nakangiti ang mga tao kahit na masama ang lahat. Nag-book ako ng flight kinabukasan. Sinabi ko sa asawa ko na hiwalay na kami, pupunta ako roon para mahanap ang sagot sa sarili ko. Mahina siyang tumawa. Mag-ingat ka, Alex. Baka hindi ang sagot ang iniisip mo. Hindi ako nakinig. Sigurado ako sa sarili ko. Lumapag ang eroplano sa Naya bandang 7 PM. Ang init at halumigmig ay agad na dumating sa akin pagbukas ng pinto, na para bang may nagbukas ng isang malaking hurno sa mukha ko. Agad akong pinawisan. Kahit hindi pa ako nakakalabas ng eroplano, nagreklamo ako sa isip ko. Ito ang unang ebidensya. Ito ang pinakamainam tirahan sa mundo? Habang naghihintay ako ng bagahe, tumingin ako sa paligid, na puno ng tao, malakas na ingay, puno ng mga karatula, sa Tagalog ang lahat. Pakiramdam ko ay napunta ako sa ibang mundo, isang mundo na hindi ko kailanman ginustong puntahan. Ngunit hindi ko pa alam na sa loob ng 3 buwan, ang mundo na ipinagmamalaki ko ay magiging isang malabong alaala at ang bagong mundo na puno ng tawanan, ingay ng trapik at amoy ng mami ay magiging bahay na hindi ko nagugustuhing iwan. Hinila ko ang aking bagahe at lumabas ng paliparan. Ang mainit na hangin ay humampas sa mukha ko. Pinunasan ko ang aking pawis at bumulong sa sarili ko. Simulan na nating patunayan, Pilipinas, kung bakit hindi ka kailanman magiging numero 1. Hindi ko pa alam na ang pangungusap na ito ang magiging pinakapinagsisisihan ko sa aking buhay. Ang unang taxi na pinara ko, nagnod ang driver at nagtanong sa malakas na Ingles. Saan po kayo, sir? Sinabi ko ang pangalan ng marangyang kondo sa Makati na ni-reserve ko. Tumango siya at ngumiti ng malaki. Okay, sir. 1 oras at kalahati lang, sigurado. 1 oras at kalahati mula sa paliparan papuntang lungsod, 30 kilometro lang. Tumawa ako sa isip ko. Ito ang ebidensya, 2. Hindi pa lumalabas ang kotse sa Naiya ng 10 minuto,
Nakatagpo na kami ng dagat ng mga sasakyan na nakatigil, halos mamatay ang makina. Ang aircon sa taxi ay naglabas ng mainit na hangin na may halong amoy ng gas. Binuksan ko ang bintana at ang usok ay dumiretso sa aking baga. Ang init ay nagbasa ng aking polo shirt sa loob ng 5 minuto. Binuksan ng driver ang radyo. Malakas ang tugtog ng isang OPM folk song. Nakangiti siyang sumabay sa kanta. Traffic araw-araw, sir. Pero okay lang. Sanay na po kami. Napaungol ako sa isip ko. Sanay na? Ito ay malinaw na pagsuko sa kabiguan. Sa Switzerland, kung malate ang tren ng 10 segundo, hihingi ng tawad ang buong bansa. Pero dito, nagngingitian pa rin sila kahit 3 oras na traffic. Sa wakas, umabot ang kotse sa kondo bandang 10:47 p.m. Sinulat ko agad sa notebook ko. Araw 1, paglalakbay sa lungsod, impyerno. Ang kondo na ni-reserve ko ay isang 50-an palapag na gusali na may tanawin ng Manila Bay. Sumakay ako sa elevator papunta sa ika-41 palapag. Pagbukas ko ng pinto, malamig ang aircon at may amoy lavender. Lahat ay mukhang marangya, tulad ng nakasanayan ko. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi bababa sa ang tuluyan ay nagpapanatili ng international standard. Ngunit nang buksan ko ang bintana, ang tanawin sa ibaba ay nagpatigil sa akin. Sa tapat ng gusali ay isang malaking estero na may maitim na tubig, lumulutang na plastik na basura. Ang amoy ay napakalakas, kaya kailangan kong isara agad ang bintana. Sa gitna ng kanal, isang lotus lang ang sumulpot mula sa tubig. Isang maliit na bulaklak sa isang estero na kasing laki ng football field. Napailing ako. Ito ang malinaw na simbolo ng Pilipinas. Ang karumihan na sumusubok maging maganda ngunit hindi kailanman magiging. Kinuha ko ang aking kamera, nag-zoom sa bulaklak na iyon at tumawa sa sarili ko kahit ang bulaklak ay pumayag tumubo sa ganitong lugar. Ngunit paano ang mga tao dito? Paano nila matiis ang ganitong kabiguan araw-araw? Nang gabing iyon, nagsulat ako ng 3 pahina sa aking journal. Nagtatapos na ang Maynila ay isang magandang halimbawa ng isang umuunlad na lungsod, ngunit ang social consciousness ay hindi pa umaabot. Bago matulog, binuksan ko ang bintana ng banyo para magpahangin. Malakas pa rin ang ingay ng mga sasakyan, kasabay ng sigaw ng mga nagtitinda sa tabi ng kalsada. Isinara ko ang bintana, binuksan ang air purifier na dinala ko mula sa Switzerland at humiga sa aking spring mattress na eksaktong matigas. Nakatulog ako ng may kumpiyansa na sa loob ng 90 araw, magkakaroon ako ng sapat na ebidensya para makita ng mundo na bulag ang Forbes. Ngunit bandang 3 a.m., nagising ako dahil sa isang bagay, isang mahinang iyak mula sa katabing unit. Napakanipis ng pader ng kondo kaya't malinaw kong narinig. Iyak ito ng isang maliit na batang babae. Maya-maya, may boses ng babae na nagpapagaan ng loob sa Tagalog. Ang tono ay napakalambing na kinilabutan ako. Huwag kang matakot anak, nandito si mama. Nakikinig ako ng matagal hanggang sa unti-unting tumahimik ang iyak, naiwan na lang ang mahinang hininga. Bumaling ako at nag-isip. Ito na ba ang sinasabi nilang community warmth? Isang simpleng pagpapagaan lang ng loob? Sa Switzerland, mayroon kaming mga child psychologist na may PhD na nagbibigay ng konsultasyon. Hindi lang isang nanay na yumakap sa anak at nagsabing, nandito si mama. Muli akong nakatulog na may ngiti ng pag-uyam sa aking mukha. Hindi ko pa alam na sa loob ng ilang linggo, ang maikling pangungusap na iyon, nandito si mama, ang magiging pangungusap na pinakagusto kong marinig sa aking buhay. Sa ikatlong araw nagising ako dahil sa golden sunlight na pumasok sa silid mula pa noong 5 a.m. Ang mamahaling blackout curtain na inaanunsyo na 100% ang block ay walang silbi sa init ng araw sa tropiko. Bumangon ako ng masakit ang ulo. Binuksan ko ang bintana para kumuha ng sariwang hangin. Ang nakuha ko ay 80% init, halumigmig, at amoy usok mula sa traffic sa ibaba. Nagpasya akong magsimula ng seryosong research sa unang araw. Ang plano ay pumunta sa isang malaking pampublikong ospital na ginagamit ng mga Pilipino. Gusto kong makita sa aking sariling mata kung ano ang hitsura ng public health system na pinuri ng Forbes. Tumawag ako ng taxi. Ang driver ay nagtanong ng may malawak na ngiti tulad ng dati. Anong ospital po sir? PGH o St. Luke's? Sumagot ako ng PGH. Tumango siya at sinabing may magandang mood. PGH. Medyo traffic po ngayon. Mga 1.5 oras lang, halos tumawa ako. 1 oras at kalahati para sa 15 kilometro?
Sa Geneva, ang distansyang iyon ay tatagal lamang ng 7 minuto. Habang naglalakbay, nagbukas ang driver ng malambing na OPM at nagtanong ng may kuryosidad, "Saan po kayo galing, sir? France? Switzerland?" Itinaas niya ang hinlalaki niya. "Wow, napakagandang bansa po. Nakita ko sa TV." Nagtanong ako pabalik, "At ang Pilipinas, sir? Sa tingin niyo ba maganda?" Tumawa siya. "Maganda po ang bansa namin sa sarili naming paraan. Mayroon pong mabuti at masama pero nabubuhay kami." Sinulat ko sa isip ko, isang attitude ng pagtanggap sa kabiguan. Dumating ang kotse sa PGH bandang 10 a.m. Ang tanawin ay nagpatigil sa akin. Sobrang dami ng pasyente. Puno ang lahat ng upuang plastik na kulay berde. May mga nakaupo sa sahig, nakahiga sa sahig, may mga may dalang sanggol, may mga may kasamang lolo, may mga nakaupo sa wheelchair. Pinagsama ang iyak ng bata at ang ubo. Ang amoy ng disinfectant ay humalo sa amoy ng pawis. Nakatayo lang ako, tulala sa harap ng pinto. Isang nurse ang lumapit. Nakita niyang pinagpapawisan ako. Dali-dali siyang ngumiti at inabutan ako ng isang bote ng malamig na tubig. "Inom po muna kayo, sir. Napakainit po." Kinuha ko ito nang nagtataka. Sa Switzerland, walang nurse ang lalapit sa akin at maghahatid ng serbisyo nang hindi pa ako nagre-register. Naglakad ako papunta sa registration counter. Ang staff ay nagtanong ng nakangiti, "Ano po ang kailangan ninyo, sir?" Sumagot ako ayon sa plano ko. "Ako ay isang researcher mula sa Europa. Maaari ko po bang obserbahan ang hospital system?" Tumango siya nang hindi na nagtanong pa. "Opo, sir. Tatawagin ko po ang manager." Pagkalipas ng 10 minuto, lumapit si Tessa, isang 40 kong anyos na reception manager na may dalang clipboard. Nagpakumbaba siyang nagbigay galang sa akin, "Maligayang pagdating po. Dito po kayo sumunod." Dinala niya ako sa iba't ibang silid. Puno ang emergency room kaya't halos walang puwang tumayo. Ang ilang kagamitan ay mukhang luma kaya't nagulat ako. Ang blood pressure monitor ay manual pa, hindi digital. Ang ilang ventilator ay modelo pa ng 40 taon na ang nakalipas. Nagtanong ako ng direkta, "Bakit hindi niyo po palitan ng bago?" Tumugon siya ng kalmado, "Limitado po ang budget namin, sir. Pero sinasanay namin ang aming mga doktor at nurse na maging pinakamagaling. Makakatulong ang mga bagong kagamitan, pero ang mga taong may pagmamahal sa pasyente ay mas makakatulong." Tumawa ako sa isip ko, mga sagot na parang pilosopiya. Ngunit pagkatapos, nangyari ang pangyayari na nagpasimula ng pag-aalinlangan ko. Habang naglalakad sa ward, nakita ko ang isang 7 taong gulang na bata na nakahiga sa isang kama. Nakasemento ang buong binti ng bata. Ang ina ay nakaupo sa tabi, mahigpit na hawak ang kamay ng anak. Ang mukha ng ina ay maputla ngunit nakangiti pa rin sa anak. Ang parehong nurse na nagbigay sa akin ng tubig ay lumapit. Sa halip na magsalita tungkol sa sakit, kinuha niya ang isang maliit na laruang kalabaw mula sa bulsa niya, iniabot sa bata, at kumanta ng malambing na lullaby. Napakatamis ng boses kaya't napalingon ang mga pasyente sa katabing silid. Ngumiti ang bata sa unang pagkakataon. Yumakap ang ina sa nurse, umiiyak, ngunit sinasabi pa rin, "Salamat po." Nakatayo ako nang hindi gumagalaw. Mabilis ang tibok ng puso ko nang hindi ko namamalayan. Sa Switzerland, mayroon kaming mahigpit na protocol. Hindi kailanman kakantahan ng nurse ang pasyente dahil hindi ito professional. Ngunit dito, pinangiti ng nurse na ito ang isang batang bali ang binti gamit ang 10 pisong laruang kalabaw at isang kanta. Kumuha ako ng litrato, ngunit nanginginig ang kamay ko. Pabalik, nagtanong ang manager, "Nagustuhan niyo po ba ang ospital namin?" Sumagot ako ng walang pag-iisip, "Hindi ito tulad ng inaakala ko." Ngumiti siya ng malawak. "Mabuti po. Kung inakala niyo po ang dati, baka malungkot kami." Bumalik ako sa kondo ng gabing iyon nang naguguluhan. Binuksan ko ang notebook ko para magsulat ng kritisismo. Ngunit isang pangungusap lang ang natype ko. Araw 3, hindi ko pa rin naiintindihan. At binura ko ito. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Binuksan ko ang kurtina at tiningnan ang estero sa ibaba. Tumama ang kidlat sa parehong bulaklak ng lotos. Isang segundong liwanag. Ang bulaklak na iyon ay nakatayo pa rin sa gitna ng maitim na tubig at bagyo. Matagal akong nakatayo doon hanggang sa tumila ang ulan. Hindi ko pa alam na ang tunay kong bagyo ay magsisimula pa lang. Sa araw 15, lumipat ako sa Palawan, ayon sa plano, dahil gusto kong makita ang tunay na Pilipinas sa labas ng Maynila.
lumapag ang eroplano sa umaga. Mas malamig ang hangin kaysa inaasahan, 10 degrees Celsius. Ngumiti ako nang naiinis sa sarili ko. Panandalian lang iyon, mag-iinit din. Nagrenta ako ng kotse at nagmaneho papunta sa mga burol. Ang kalsada ay paliko-liko ngunit napakaganda kaya't nakalimutan kong huminga. Sa magkabilang gilid ay berdeng kagubatan, maliit na talon na umaagos sa mga gilid ng bundok. Huminto ako sa tabi ng kalsada, binuksan ang bintana. Malinaw kong narinig ang tunog ng mga ibon at talon. Walang busina ng kotse kahit isa. Sinulat ko sa notebook ko. Maganda talaga ang kalikasan, pero siguro hindi alam ng mga tao dito kung paano ito pangalagaan. Nagmaneho ako hanggang sa Barangay Chapel sa Burol. Ang serya ng mga hagdan ay nakakapagod. Basang-basa ako ng pawis, ngunit pagdating sa itaas, ang malamig na hangin ay humampas sa aking mukha. Isang maliit na batang lalaki ang lumapit. Nagbigay galang at inabutan ako ng isang bulaklak ng gumamelang para po sa inyo kuya. Kinuha ko ito nang nagtataka. Ngumiti ang bata at tumakbo palayo. Nakatayo ako, tinitingnan ang tanawin ng bayan sa ibaba at nag-iisip. Maganda nga, pero kung napakahirap akyatin, paano nakakarating dito ang mga matatanda o may sakit? Nang gabing iyon, pumunta ako sa Palawan Public Market. Puno ng tao ngunit hindi magulo. Ang amoy ng ginataang kakanin ay umaaligid. Naglakad ako sa tindahan ng gulay at nakita ang isang matandang babae na nakaupo, nagtitinda ng kamatis. Sa tabi niya ay may sign na nakasulat kamay. Kamatis mula sa hardin ni Lola. Tunay na matamis, walang lason. Tumigil ako at nagtanong, "Bakit po niyo isinulat ito, Lola?" Ngumiti siya ng malawak. "Gusto po ng mga customer ng malinis na pagkain, anak. Ako rin po ang kumakain. Ako lang po ang nagtatanim. Bumili ako ng 1 kilogram. Sa unang kagat, matamis talaga. Nakakagulat ang tamis." Nang gabing iyon, nagsulat ako sa journal ko. Araw 15, mas mahusay ang kalikasan at pagkain kaysa inaakala ko. Ngunit siguro maliit na bahagi lang ito. Hindi pa rin ako tumatanggap. Sa araw 10, pumunta ako sa Cebu, ayon sa plano, dahil gusto kong makita ang turismo na nagdudulot ng pera ngunit sumisira sa kapaligiran. Lumapag ang eroplano sa hapon. Napakalakas ng ulan. May bagyo. Na-stranded ako sa Mactanggent Cebu International Airport ng 3 oras. Kinansela ang lahat ng flight. Nakatayo ako. Tinitingnan ang ulan na umaagos na parang sirang langit. Ang mga Pilipino sa paligid ay nakangiti pa rin. Isang pamilya ang nakaupo, kumakain ng packed lunch ng magkasama. Isang maliit na bata ang tumakbo at inabutan ako ng candy. "Kainin mo, kuya. Matagal pa ang ulan." Kinuha ko ito, orange-flavored candy. Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Sa wakas, tumila ang ulan. Sumakay ako sa sasakyan ng hotel. Sa daan, nakita ko ang azure blue na dagat. Napakaganda kaya't nakalimutan ko ang lahat ng reklamo ko. Ngunit nakakapit pa rin ako sa aking plano. Isusulat ko na ang lahat ay superficial lang. Sa araw 25, bumalik ako sa Maynila. Puno ang notebook ko ng datos, traffic, ulan, lumang ospital. Ngunit mayroon ding mga larawan ng lotos, ngiti ng bata at matamis na kamatis. Nagsimula akong maguluhan, ngunit hindi pa rin ako tumatanggap. Sa araw 30, pumunta ako sa karinderya sa Barangay Sampaloc. Umupo ako at umorder ng isang mangkok ng mami. Naglagay ng noodles ang isang matandang lalaki sa mangkok at nagbigay galang, "Sana po ay masarap, sir. Mainit ang mami. Mabango ang sabaw ng buto ng baboy." Kinain ko ang lahat hanggang sa huling patak at nagbigay galang din ako ng hindi ko namamalayan. Ngumiti ng malawak ang matandang lalaki. "Nagustuhan mo, anak?" Tumango ako. Bumalik ako sa kondo ng gabing iyon. Binuksan ko ang notebook ko para magsulat ng kritisismo. Ngunit na-type ko lang, araw 30. Nagsisimula akong matakot na matatalo ako. Binura ko ulit ito. Hindi ko pa alam na sa loob ng ilang araw, ang takot na iyon ay magiging katotohanan na hindi ko matatakasan. Sa araw 40, nagsimula akong hindi makatulog gabi-gabi. Tuwing 2 a.m., nakaupo pa rin ako sa harap ng computer, binubuksan ang file na pinamagatang "Why the Philippines Can Never Be One." Blanko ang screen. Na-type ko lang ang pamagat at nakatitig sa lotos sa estero na kinuha ko noong unang araw. Nakabukas pa rin ito, kahit malakas ang ulan araw-araw, kahit lalong umaangat ang maitim na tubig araw-araw, pero ang bulaklak na iyon ay hindi kailanman nalanta. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko,
Bakit ba ako nakakapit ng husto sa perfection ng Switzerland? Bakit ako natatakot na kung tatanggapin ko na mas maganda ang lugar na ito, ang lahat ng buhay na binuo ko ay guguho? Sa araw 45, nagpasya akong gawin ang ayaw kong gawin. Pumunta ulit sa isang pampublikong ospital. Sa pagkakataong ito, nag-iisa ako. Walang guide, walang plano. Pumunta ako sa Philippine General Hospital, mas marami ang tao kaysa sa unang pagkakataon. Pumila ako para sa general check-up ng 2 oras. Basang-basa ako ng pawis. Sa tabi ko ay may isang 70 anyos na lolo na nakaupo sa wheelchair. Ang isang binti niya ay putol na. Nagtanong ako sa kanya ng may kuryosidad, "Hindi po ba masakit, lolo?" Ngumiti siya ng nakakakitid mata. "Masakit, syempre, anak. Pero gumagaling din. Magagaling ang mga doktor dito." Nagtanong ako, "Bakit hindi po kayo pumunta sa private hospital? Mas mahal, pero mas komportable." Tumawa siya ng malakas. "Pera ko lang ay pensyon na 800 pesos kada buwan. Paano ako pupunta sa private?" Pero dito, hindi ako tiningnan ng mga doktor bilang mahirap. Tiningnan nila akong pasyente at ginamot ng buong puso. Nanahimik ako. Sa Switzerland, lahat ay may magandang health insurance. Ngunit nakita ko ang isang kaibigan, isang malaking negosyante, na nakahiga sa isang private hospital ng 7 araw. Pumasok ang doktor sa silid ng 3 minuto lang kada araw. Hindi kailanman ngumiti ang nurse. Dito, lumabas ang isang doktor sa examination room, basang-basa ng pawis, ngunit nagbigay galang pa rin sa lahat ng pasyente na dumaan, kahit pagod na pagod. Kinuha ko ang litrato ng doktor na iyon at sinulat sa ilalim ng larawan sa telepono ko. Tila mas pagod kaysa sa lahat ng pinagpuyatan ko sa buong buhay ko. Bumalik ako sa kondo ng gabing iyon. Binuksan ko ang Swiss wine na dinala ko mula sa bahay, ang huling bote. Uminom ako ng mag-isa at umiyak nang hindi ko namamalayan. Sa araw 50, tumigil ako sa pagsulat ng aklat. Tumigil ako sa pangongolekta ng datos. Tumigil ako sa pagpapatunay. Nagsimula akong maglakad papunta sa palengke araw-araw. Umupo ako at kumain ng mami kasama ang parehong matandang lalaki na nagtitinda sa harap ng kondo. Mang Ramon ang pangalan niya. Nagtitinda siya ng mami sa parehong karinderya sa loob ng 50 taon. Isang araw, nagtanong siya, "Anak, anong problema mo? Mukha kang malungkot." Sinagot ko siya ng totoo, "Natatalo po ako, Mang." Tumawa siya ng malakas. Ano ngayon kung natalo? Tanggapin mo, anak. Hindi laging kompetisyon ang buhay." Umiyak ako. Nagbigay si Mang Ramon ng libreng mangkok ng mami sa akin. "Kainin mo, anak. Hindi ako naniningil sa mga taong malungkot." Nang gabing iyon, binuksan ko ang balcony sa ika-41 palapag. Nakatayo ako, nakatingin sa estero. Ang mainit na hangin ay nagdala ng insekto. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa bingit ng bangin. Ang bangin na ako mismo ang gumawa. Kinuha ko ang telepono ko para tawagan ang mga kaibigan ko sa Switzerland, ngunit walang sumasagot. Tulog na silang lahat ayon sa European time. Matagal akong nakatayo doon hanggang sa manhid ang aking mga paa. At pagkatapos, umakyat ako at tumayo sa gilid ng balcony. Malakas ang hangin kaya't lumipad ang aking damit. Sa ibaba ay kadiliman, 41 na palapag. Pumikit ako, handang bumitiw. Ngunit pagkatapos, may sigaw na narinig mula sa ibaba, "Anak, huwag kang bumaba muna." Dumilat ako. Nakita ko si Mang Ramon na nakatayo sa harap ng kondo, iwinawagayway ang 2 kamay niya, litong-lito ang mukha. Umiyak ako at bumaba mula sa gilid ng balcony. Tumakbo si Mang Ramon sa elevator. Pagpasok niya, niyakap niya ako ng mahigpit nang hindi nagsasalita. Hinahaplos lang ang likod ko, tulad ng pagyakap sa sarili niyang anak. Nang gabing iyon, umiyak ako hanggang sa maubos ang lakas ko sa yakap ng tindero ng mami na kakikilala ko lang nang wala pang 1 buwan. Hindi ko pa alam na ito ang simula ng aking kaligtasan at ang simula ng aking muling pagsilang. Kinabukasan, nagising ako sa silid tulugan ni Mang Ramon, isang lumang bahay na kahoy, bungalow ang estilo, sa isang eskinita sa Barangay Sampaloc. Umugong ang sahig na kahoy sa bawat hakbang. Maingay ang bubong na galvanized iron kapag umiihip ang hangin. Ngunit ang amoy ng lugaw at ang tunog ng manok na tumutuka ay nagparamdam sa akin na ito ang unang beses na gumising ako sa loob ng maraming taon na hindi ako nakararamdam ng pag-iisa. Nakatayo si Mang Ramon sa harap ng bahay, naglilinis ng parehong karinderya ng mami. Nang makita niya akong lumabas, ngumiti siya ng malawak. "Gising ka na, anak. Kainin mo muna ang lugaw. Dadalhin kita sa palengke." Nagtanong ako nang nanginginig ang boses.
Hindi po ba kayo magtatanong, Mang, kung ano ang nangyari kagabi? Tumigil siya sa paglilinis. Tiningnan ako ng direkta. Gusto mo bang maging masaya ka, anak? Umiling ako. Tumango siya. Di huwag na. Alam ko lang napagod ka. Gusto ko lang na magpahinga ka muna. Ang pangungusap na iyon ay nagpapaiyak ulit sa akin. Walang sino man sa Switzerland ang nagsalita ng ganito sa akin, kahit ang ex-wife ko. Isinakay ako ni Mang Ramon sa isang lumang sidecar at umalis sa eskinita patungo sa palengke ng Sampaloc. Habang naglalakbay, nagkwento siya. Itinuro niya ang bahay ng mga tao. Dito, namatay ang kapatid ni Mareng Elsa sa COVID 3 taon na ang nakalipas. Nandito pa rin ang asawa at anak niya. Tumutulong ako sa pag-aalaga sa mga apo niya. Dito, nagtitinda rin si Aling Nena ng lugaw tulad ko pero may cancer. Kami ng mga kapitbahay ay tumutulong sa pagdala sa kanya sa ospital buwan-buwan. Tahimik akong nakinig. Lahat ng bahay na itinuro niya, may naitulong siya. Ginagawa niya ito kahit na ang sarili niyang kita ay hindi hihigit sa 500 pesos kada araw. Pagdating sa palengke, ipinarking niya ang sidecar at sumigaw, "Heto na, anak kong kano." Niyakap niya ako. Lahat ay nagbigay galang sa akin ng may ngiti. Walang nagtanong kung sino ako o kung ano ang ginagawa ko. Inabot lang nila ako ng kakanin, prutas, herbal drink. Ang matandang babae sa tabi ko ay naglagay ng puto sa dahon ng saging para sa akin. Libre. Kainin mo, anak. Napakaputla ng mukha mo. Kinain ko ito hanggang sa umiyak ako. Ang tamis at creamy na lasa ng gata ay humalo sa alat ng aking mga luha. Nang hapong iyon, dinala ako ni Mang Ramon sa isang maliit na barangay chapel na inakala kong isang simpleng tourist spot. Ngunit dinala niya ako sa loob ng lumang simbahan, nagsindi ng kandila at umupo para manalangin sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya ng tahimik hanggang sa naramdaman kong unti-unting kumalma ang gulo sa aking ulo. Dinala ako ni Mang Ramon para tumulong sa pagtitinda ng mami sa harap ng kondo ko. Nakatayo ako, naglalagay ng noodles sa mangkok, naghuhugas ng mga plato. Nanginginig ang kamay ko sa una, ngunit ang mga bata sa eskinita ay tumakbo para tumulong. Isang bata na nagngangalang Neneng Nami, 10 taong gulang, ay tumayo sa tabi ko at nagturo kung paano iluto ang noodles nang hindi nalalanta. "Kuya Alex, 10 segundo lang po, wag pong masyadong matagal." Isang customer ang umorder ng mami at nagtanong, "May kano bang tumutulong sa pagtitinda ngayon, Mang?" Tumawa si Mang Ramon. "Anak ko po iyan." Tumawa ang lahat. Ngumiti ako hanggang sa sumakit ang pisngi ko. Nang gabing iyon, naubos ang lahat. Mas marami ang kinita ni Mang Ramon kaysa dati. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng pera. "Bili ka ng makakain, anak." Umiling ako. "Itago niyo po para sa mga apo niyo, Mang." Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ako nagkaroon ng tunay na anak-anak. Pero ngayong gabi, pakiramdam ko meron na ako. Umiyak ulit ako sa yakap ni Mang Ramon. Pero sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Sa araw 60, nasa bahay pa rin ako ni Mang Ramon. Hindi ako bumalik sa Marangyang Kondo. Hindi ko binuksan ang computer. Hindi na ako nagsulat tungkol sa Pilipinas. Tumutulong ako kay Mang Ramon sa pagtitinda ng mami araw-araw. Tumutulong kay Aling Nena na pumunta sa ospital. Tumutulong kay Neneng Nami sa homework niya. Tumutulong sa mga kapitbahay na mag-ayos ng bubong na tumutulo dahil sa ulan. Tinawag ako ng lahat na Kuya Alex o anak ni Mang Ramon. Walang nagtanong kung sino ako dati. Walang nag-aalala kung magkano ang pera ko dati. Tinanggap lang nila ako bilang bahagi ng komunidad na ito. Sa araw 61, nakaupo ako at nag-uusap kasama si Mang Ramon sa ilalim ng lumang bahay. Nagsindi siya ng kerosene lamp. Ang liwanag ay nagpakinang sa kanyang mukha na puno ng kunot. Nagtanong siya ng mahina, "Kailan mo balak bumalik sa Switzerland, anak?" Matagal akong nanahimik at sumagot sa isang tono na nagulat ako sa sarili ko. "Hindi ko na po alam, Mang, kung nasaan ang bahay ko." Ngumiti siya, tinapik ang balikat ko. "Ang bahay ay kung saan may naghihintay sa iyo na umuwi para kumain ng hapunan araw-araw, anak." Nang gabing iyon, nakahiga ako, nakatingin sa mga bituin. Walang matataas na gusali na humaharang, walang neon light. Ingay lang ng mga kuliglig at mahinang hilik sa tabi ko. Nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng 48 taon. Hindi ko pa alam na sa loob ng 7 araw, makikita ko ang pinakamalaking himala sa aking buhay. Isang himala na tinatawag na komunidad. Ang araw 67 ay isang Sabado, ang pinakamalakas na ulan sa buong taon. Gumising ako ng 4 AM,
dahil sa malakas na tunog ng ulan sa bubong na galvanized iron, bagyo. Nakatayo si Mang Ramon sa harap ng bahay, nakatingin sa kalsada na naging ilog, ang baha ay higit pa sa kalahati ng gulong ng kotse. Gising ang lahat ng kapitbahay. Tumakbo silang lahat, dala ang mga timba, sandbag, tabla. Si Mang Ramon ay nagbigay ng utos ng kalmado, itaas muna ang mga gamit, bata at matatanda muna. Tumakbo ako kasama si Mang Ramon papunta sa bahay ni Aling Nena. Si Aling Nena, na may cancer, ay nakahiga sa kahoy na kama. Ang tubig ay pumasok sa bahay, mataas na sa tuhod. Binuhat ni Mang Ramon si Aling Nena sa kanyang likod nang hindi nag-iisip. Dali-dali kong kinuha ang kama at gamot, kasama ang 4,005 pang kapitbahay na tumulong sa pagtaas ng mga mahahalagang gamit sa ika-2 Hindi pa rin tumitigil ang ulan, umaangat ang tubig kada minuto. Ang bahay ni Mang Ramon ay single story. Ang luma niyang karinderya ng mami ay tinangay ng agos ng baha sa harap ng aking mga mata. Tinitigan ni Mang Ramon ang lumulutang na karinderya ngunit hindi umimik. Lumingon lang siya sa akin at sinabing, "Ayos lang anak, may bago rin tayo kaagad." Umiyak ako, hinalo ang aking luha sa ulan. Sa Switzerland kung bahay mo ay binaha, babayaran ng insurance. Darating ang rescue company sa loob ng 10 minuto. Ngunit dito, walang naghihintay ng tulong mula sa gobyerno. Nagtutulungan ang lahat. Nagtipon ang mga kapitbahay sa ilalim ng mataas na bubong. May nagluto ng instant noodles para ipamigay. May naghati ng tinapay. Nagtatawanan pa rin ang mga bata. Naglalaro sa baha. Tumakbo si Neneng Nami at hinawakan ang kamay ko. "Kuya Alex, huwag kang matakot. Binabaha kami taon-taon, pero sanay na kami." Niyakap ko si Neneng Nami ng mahigpit at pagkatapos ay si Mang Ramon. "Natatakot po ako, Mang. Natatakot ako na kapag bumalik ako sa Switzerland, hindi na ako mabubuhay ulit." Tinapik ni Mang Ramon ang likod ko. Di huwag kang bumalik anak, dito ka lang sa akin." Nagpatuloy ang ulan ng 4 na oras. Umaabot na sa dibdib ang tubig, ngunit walang umiyak, walang nag-ingay. Nakatayo silang lahat, nagtitipon sa isang bilog, kumakanta ng folk song ng malakas sa gitna ng bagyo. Nakatayo ako sa gitna ng bilog na iyon, sumasabay sa kanta kahit hindi ko alam ang kahulugan, ngunit patuloy akong umiyak. Bandang 3 p.m., nagsimulang bumaba ang tubig. Nagtulungan ang lahat sa paglilinis ng mga bahay at kalsada. Dinala ko ang mga gamit pabalik sa bahay ni Aling Nena. Nakangiti siya sa kama. "Salamat anak. Kung wala kayo, baka namatay na ako ngayon." Lumuhod ako sa tabi ng kama niya. "Huwag po kayong magpasalamat sa akin, Lola. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Salamat sa inyong lahat." Nang gabing iyon, nagtipon ang mga kapitbahay sa ilalim ng malaking puno ng sampalok sa harap ng eskinita. Nagluto si Mang Ramon ng isang malaking kaldero ng mami mula sa natitirang mga sangkap. Wala na siyang karinderya, pero may puso siya. Umupo kaming lahat, kumakain ng mami, nang magkasama sa ilalim ng liwanag ng kandila at kerosene lamp. Itinaas ni Mang Ramon ang mangkok niya. "Ngayon, nawala ang karinderya ko, pero hindi tayo nawala sa isa't isa. Ito ang Pilipinas namin." Lahat ay nagbigay galang. Nagbigay galang din ako at nagsalita ng malakas. "Sumusuko na po ako, Mang. Natalo na ako ng Pilipinas." Tumawa ang lahat. Niyakap ako ni Mang Ramon ng mahigpit. "Mabuti anak, kapag sumuko ka, magiging madali ang buhay." Nang gabing iyon, naglakad ako pabalik sa estero sa harap ng dating kondo. Tumila na ang ulan, bumababa ang tubig sa kanal, ang bulaklak ng lotos ay namumulaklak pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa. Sa tabi ng dating bulaklak, may 3 pangbagong lotos ang sumulpot, namumulaklak ng magkasama sa gitna ng putik at basura. Matagal akong nakatayo doon, at nagbigay galang ako sa bulaklak na iyon ng taimtim. Naiintindihan ko na kung bakit iniranggo ng Forbes ang Pilipinas bilang numero 1, hindi dahil walang traffic, hindi dahil sa bago ang mga ospital, hindi dahil malamig ang panahon sa buong taon, kundi dahil dito, kahit sa araw na gumuho ang lahat, nagngingitian pa rin ang mga tao, nag-aakap pa rin, at nagsasabing, "Ayos lang, magkasama tayo." Umiyak ako ng mag-isa sa harap ng estero. Umiyak sa kaligayahang hindi ko pa nakilala. Bukas, itatapon ko ang lumang draft ng aklat at magsisimulang magsulat ng bago na pinamagatang The Lotus Miracle, aral, mula sa lotos sa estero. At isusulat ko ang dedikasyon sa unang pahina. Iniaalay kay Mang Ramon at sa lahat ng nagturo sa akin
na ang tunay na kaligayahan ay hindi kailanman nangangailangan ng dalisay na lupa. Ito ay tumutubo kahit sa putik, basta't may nag-aabot ng kamay para hawakan ang atin. 7 araw pagkatapos ng baha, nasa bahay pa rin ako ni Mang Ramon. Tuwing umaga, tumutulong ako sa kanya na magluto ng sabaw ng mami, tumutulong kay Neneng Nami na magbike papunta sa paaralan, tumutulong kay Aling Nena na mag-inject ng chemotherapy sa bahay. Hindi ko binuksan ang computer ko. Hindi ko chinek ang email ko mula sa Geneva. Hindi ako sumagot sa mga mensahe mula sa mga dating kaibigan na nagtatanong kung nasaan ako. Nabubuhay lang ako sa paraang hindi ko naranasan sa loob ng halos 15 taon. Isang araw, dinala ako ni Mang Ramon sa isang maliit na kapilya sa Sampaloc. Isang paring matanda lang ang nakaupo, nagdarasal. Nagbigay galang si Mang Ramon at sinabi sa akin, "Anak, gusto kong mag-alay ka ng service at panata para sa akin." Nagulat ako, "Mag-vow, Mang?" Hindi ko pa po ito naisip. Ngumiti siya. "Huwag mo nang isipin, anak. Mag-alay ka para magpasalamat na may hininga ka pa at para magsimula ng bago." Yumuko ako, nag-isip at nagbigay galang sa pari. "Opo, Mang. Gagawin ko po." 3 araw pagkatapos, nagahit ako ng buhok at nagsuot ng simpleng damit puti. Nagbigay ako ng service sa kapilya, isang simpleng seremonya. 30 lang ang kapitbahay, walang kamera, walang media. Ingay lang ng dasal at amoy ng insenso. Nang nagbigay galang ako kay Mang Ramon ng 3 beses, umiyak siya. "Napaka-proud ako sa iyo, anak." Umiyak din ako. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil naramdaman kong tunay akong muling isinilang. Bibigay ng araw sa service, gumigising ako ng 4 a.m. Naglilinis ng kapilya, nagbibigay ng alms kasama si Mang Ramon, nagdarasal hanggang sa manhid ang aking mga binti. Nakikinig sa pari na nagtuturo tungkol sa impermanence. Sa huling gabi, tinawag ako ng pari. Nagtanong siya ng mahina, "Naiintindihan mo na ba ang salitang bahay, iho?" Sumagot ako agad, "Opo, padre. Ang bahay ay hindi matataas na gusali o magagandang bundok. Ang bahay ay kung saan may tumatawag sa iyo na, 'Anak,' kapag umuwi ka." Ngumiti siya at binasbasan ako. "Puriin ka, iho. Tunay kang muling isinilang." Pagkatapos ng seremonya, naghintay ang mga kapitbahay sa labas. Tumakbo si Neneng Nami at niyakap ako ng mahigpit. "Napakaguwapo mo, Kuya Alex, kahit walang buhok." Tumawa ang lahat. Inabot sa akin ni Mang Ramon ang isang lumang rosaryo. "Itago mo, anak. Baka mapagod ka ulit. Makabalik ka ulit dito." Niyakap ko si Mang Ramon ng mahigpit at bumulong, "Hindi na po ako mapapagod ulit, Mang. Dahil may bahay na po ako." Nang hapong iyon, bumalik ako sa kondo sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan. Pagbukas ng pinto, ang silid ay marangya, malinis, tahimik, ngunit nakatayo ako sa gitna ng silid at naramdaman kong nakatayo ako sa isang sementeryo. Binuksan ko ang bag ko. Kinuha ko ang lumang draft ng aklat, Why the Philippines Can Never Be One, 400 pahina, at pinunit ito ng isa-isa. Pinunit ko ito hanggang sa maubos, itinapon sa basurahan. At umupo ako sa harap ng computer. Itinip ko ang bagong pangalan, The Lotus Miracle. Bakit ang Pilipinas ang pinakamainam tirahan sa mundo ni Alexander Keller o Kuya Alex, anak ni Mang Ramon, tulad ng tawag sa akin ng lahat sa Sampaloc. Nag-type ako hanggang sa umagos ang luha ko, ngunit luha ito ng kaligayahan. Kinabukasan, tumawag ako ng direkta sa Forbes. Sinabi ko sa senior editor na mayroon akong istorya na magpapaganda sa balita nila para sa 2025. Ako ang taong pinakakinamumuhian ang Pilipinas sa mundo. Pero ngayon, mahal ko ito higit pa sa sarili kong bayan. Nanahimik siya ng 3 segundo at sumagot, "Lumipad ka rito bukas, Mr. Keller. Gagawa kami ng bagong cover at ikaw ang magsusulat ng closing article." Ibinaba ko ang telepono at nagbigay galang sa estero sa ibaba. Ang mga lotos ngayon ay namumulaklak na, hindi 4 na bulaklak, kundi daan-daan, namumulaklak ng magkasama sa gitna ng putik. Ngumiti ako at bumulong. "Salamat, dahil pinatalo mo ako. Dahil ang pagkatalo na ito ang pinakamalaking tagumpay sa aking buhay." Pagkalipas ng 1 taon, Maynila, Nobyembre 2026. Ngayon ang araw ng press conference na inorganisa ng Forbes sa isang marangyang hotel sa tabi ng ilog. Puno ang ballroom ng 100 tao. Ang bandila ng Pilipinas at Switzerland ay nakatayo ng magkatabi. Sa entablado ay may isang malaking sign, Forbes Quality of Living 2026, The Philippines #1 para sa 2nd taon,
At ang Book of the Year, The Lotus Miracle ni Alexander Keller, Pilipinong Swiss. Nakatayo ako sa likod ng kurtina. Nakasuot ako ng simpleng puting polo shirt, jeans, walang tie, walang mamahaling suit. Sa tabi ko ay si Mang Ramon na nakasuot ng barong Tagalog na binili ko para sa kanya. Kinakabahan siya, mahigpit na hawak ang microphone. Natatakot ako sa entablado, anak. Napakaraming tao. Sa karinderya lang ako nagsasalita. Niyakap ko ang balikat niya. Magsalita lang po kayo mula sa puso, Mang, tulad ng pagluluto niyo ng mami. Inanunsyo ng MC ang pangalan ko. Lumabas ako kasama si Mang Ramon at Neneng Nami. Malakas ang palakpakan. Ang flash ng kamera ay nakakabulag. Nagbigay galang ako sa Pilipino at nagsimula sa unang pangungusap na nagpatahimik sa silid. 1 taon na ang nakalipas, pumunta ako rito para magsulat ng aklat na pinamagatang Why the Philippines Can Never Be Number 1. Ngayon, nakatayo ako rito para sabihin sa mundo na pinunit ko ang aklat na iyon at nagsulat ng bago na pinamagatang The Lotus Miracle dahil ang Pilipinas ay tunay na numero 1 at ang tanging dahilan kung bakit nakatayo ako rito ngayon ay ang 2 taong ito sa tabi ko, si Mang Ramon at Neneng Nami, na nagligtas sa akin sa gabi na tatalon na sana ako mula sa ika-41 palapag. Tahimik ang silid. Narinig ang paghinga. Pagkatapos, sumabog ang palakpakan. Napakatagal kaya't umiyak si Mang Ramon. Inanyayahan ko si Mang Ramon na magsalita. Nagbigay galang siya ng 3 beses at nagsalita ng nanginginig ang boses. Isa lang akong tindero ng mami. Pero alam ko na ang buhay ng tao ay hindi kailangang may maraming pera. Hindi kailangang may malaking bahay. Kailangan lang may nag-aabot ng mangkok ng mami kapag gutom ka. May yumayakap kapag umiiyak ka. Sapat na iyon. Tahimik ulit ang silid. At pagkatapos, mas malakas ang palakpakan kaysa dati. Sumunod si Neneng Nami, ang 11 taong gulang na bata na nakasuot ngayon ng uniform ng high school ay humawak sa mic gamit ang maliliit niyang kamay. Inakala ko na ang mayayamang Kano ay napakasaya. Pero tinuruan ako ni Kuya Alex na ang kaligayahan ay hindi pera. Ang kaligayahan ay noong nakangiti ulit si Kuya Alex pagkatapos umiyak sa buong gabi. Gusto ko na sana lahat ng tao sa mundo ay mayroong Mang Ramon at Kuya Alex tulad ko. Walang sino man ang nakapigil sa kanilang luha. Pagkatapos, inilunsad ko ang bagong proyekto, The Lotus in the Estero Foundation Scholarship Fund, mula sa lahat ng kita ng aklat para sa mga bata sa mga squatter area sa buong bansa. At inihayag ko ang malaking balita. Ngayon, naisubmit ko na ang aking aplikasyon para sa Filipino citizenship. Ang bago kong pangalan sa ID ay Alexander Ramon Keller o Kuya Alex, anak ni Mang Ramon. Tulad ng tawag sa akin ng lahat sa Sampaloc. Sumabog ulit ang palakpakan. Umiyak ang mga reporter. Sa pagtatapos ng kaganapan, inanyayahan ko ang lahat sa entablado para sa isang group photo. Si Mang Ramon, Neneng Nami, at ang 30 kapitbahay sa Sampaloc na dinala ko ay nakatayo, yakap-yakap ang isa't isa. Ang background ay daan-daang lotos na ipinadala ko mula sa estero sa harap ng dating kondo, namumulaklak sa malinis na baso. Nag-zoom ang kamera sa unang bulaklak, ang nag-iisa na namumulaklak dati. Ngayon, napapalibutan ito ng daan-daang bagong bulaklak. Kinuha ko ang mic at bumulong para marinig ng lahat. Ito ang tunay na himala ng Pilipinas. Hindi ang GDP, hindi ang matataas na gusali, kundi ang puso ng mga taong hindi nagiiwanan kahit sa pinakamasamang araw. Namumulaklak pa rin ang lotos at nagngingitian pa rin ang mga Pilipino. Tumayo ang buong silid, pumalakpak ng napakatagal. Umiyak ako. Nang gabing iyon, bumalik kami ni Mang Ramon at Neneng Nami para kumain ng mami sa ilalim ng lumang bahay na kahoy. Ang bagong karinderya na binili ng mga kapitbahay para kay Mang Ramon. Itinaas niya ang mangkok niya. Kainin mo, anak. Ngayon, tinalo natin ang mundo. Itinaas ko rin ang mangkok ko. Hindi po, Mang. Ang mundo ang nanalo dahil nakilala nila ang Pilipinas natin. Sa ilalim ng buwan, tumawa kaming 3 ng magkasama. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita ng Sampaloc. At alam ko na, ito ang aking bahay, habang buhay. 5 taon na ang nakalipas, 2031. Ang estero sa harap ng dating kondo ay ginawang isang 22 hektaryang public park na pinangalan ng Mang Ramon Lotus Garden. Ngayon ang formal na pagbubukas ng parke. Nakatayo ako sa gitna ng parke. Nakasuot ng simpleng puting polo shirt tulad ng unang araw ko sa Pilipinas. Pero ngayon,
Sa tabi ko ay si Mang Ramon na nakasakay sa wheelchair dahil mahina na ang binti niya, at si Neneng Nami na ngayon ay isang 4th-year medical student sa UP College of Medicine, nakasuot ng student uniform na may malawak na ngiti. Walang malaking seremonya sa entablado. Mga 100 bata lang mula sa komunidad ng Sampaloc ang umaawit ng The Lotus Blooms, ang kanta na ginawa ko 3 taon na ang nakalipas. Itinaas ni Mang Ramon ang nanginginig niyang kamay at pinindot ang button para buksan ang fountain sa gitna ng parke. Ang tubig ay tumalsik ng 10 metro, nagre-reflect ng rainbow sa sikat ng araw. Sa ilalim ng parke na dating mabaho, namumulaklak na ngayon ang libu-libong lotos ng iba't ibang uri. Namumulaklak silang lahat nang magkasama hanggang sa bumango ang buong lugar. Nakatayo ako rito nang nag-iisa. Iniisip ang isang bulaklak ng lotos sa estero at inakala ko na ito ang simbolo ng kabiguan. Ngayon, nakatayo ako rito kasama ang aking pamilya. Nakikita ang libu-libong lotos na namumulaklak ng magkasama. Tinuruan ako nito na ang sakit ay hindi ang katapusan. Ito ang putik na kailangan para mamulaklak ang bulaklak ng pag-asa. Hindi perpekto ang Pilipinas, pero ang Pilipinas ay perpekto sa pagiging tao, at iyon ang pinakakailangan ng mundo. Bumaling ako at niyakap si Mang Ramon. Bumulong siya sa aking tainga. Maaari na akong mamatay ng mapayapa, anak. Nakita ko na masaya ka. Nabuhay ako ng 78 taon. Sapat na. Umiyak ako sa yakap niya. Tumakbo si Neneng Nami at niyakap kaming 3. Lalong lumakas ang pagkanta ng mga bata sa parke. Ang lotos ay namumulaklak sa putik, ngunit bumabango sa buong bukirin. Nagbigay galang ako sa lahat ng dumalo. Nagbigay galang sa mga kapitbahay sa Sampaloc, nagbigay galang sa mga bata, nagbigay galang sa mga lotos, at nagbigay galang sa lupa ng Pilipinas. At sinabi ko ang huling pangungusap na inihanda ko. Inakala ko na ang bahay ko ay ang Swiss Alps, ngunit ang totoo, ang bahay ko ay dito, kung saan namulaklak ang aking puso sa unang pagkakataon. Salamat Pilipinas dahil binigyan mo ng rebirth ang isang taong perpekto ngunit manhid at ginawa mo akong isang perpektong tao sa pamamagitan ng puso. Malakas ang palakpakan, ngunit ang pinakamalakas ay ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa Lotus Garden. Tumingin ako sa lawa, nakita ang aking reflection, isang 53 taong gulang na lalaki, medyo kalbo mula sa maraming service, nakangiti ng malawak, yakap ang isang lolo at ang kanyang adopted na kapatid. At alam ko na ang larawang ito ang pinakamaganda sa aking buhay. Ang lotos na namumulaklak ng nag-iisa ay namumulaklak na ngayon ng libo-libo. Hindi dahil lumiwanag ang estero, kundi dahil may nag-abot ng kamay sa putik at nagtanim ng magkasama. Ang himala ng Pilipinas ay hindi ang paggawa ng estero na maging malinaw na lawa, kundi ang pagpapanatili sa lotos na mamulaklak kahit sa araw na ang lahat ay mabaho pa rin. At hanggat may nagngingitian, may yumayakap, may nagsasabing, ayos lang. Magkasama tayo, ang lotos ay patuloy na mamumulaklak. Hindi lang sa estero na ito, kundi sa puso ng lahat ng nawalan ng pag-asa. Itinaas ko ang aking kamay sa langit ulit. Kumusta Pilipinas? Ang aking bahay, habang buhay. At yumuko ako, hinalikan ang noo ni Mang Ramon, niyakap si Neneng Nami ng mahigpit, at naglakad sa namumulaklak na Lotus Garden. Iyon ang katapusan ng paglalakbay na nagsimula sa puot at ang simula ng buhay na puno ng pag-ibig. Ang Lotus Miracle ay hindi kailanman natatapos. Nagsisimula pa lang ito sa aking puso at sa puso ng lahat ng nakaranas ng hiwaga na tinatawag na Pilipinas.